Audition entry number 31. Halaga para sa halaga. Ni Ellie Thorne. Natural lang daw sa tao na iwan o itapon ang mga napaglumaang bagay. Tulad ng manikang dati ay kalong-kalong ngunit ngayoy pinulubuhan ng alikabok sa loob ng kabinet. O magulang na itinapon sa home for the aged, tulad ng ginagawa ng mga kanluraning tao. Ngunit si Aida, iba si Aida. Kahit nilamat na ng oras at panahon ng aming ugnayan, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya upang alagaan ako. Ngunit noong nagtrabaho siya sa ibang bansa, kinailangan akong iwanan. Naging malungkot ako noon at sinasalamin yon ng mga mata ni Aida ngayon. Lungkot ang nababaka sa mukha niya habang nakatunghay sa akin. Ang mga mata niyang dati ay puno ng pagkamangha ay napalitan ng awa. Sino ba naman kasi ako? Isa lamang akong matanda na dati inaruga sila ng mga kapatid niya. Isang matanda na dati nililingon ng mga tao, bihis ng bulaklaking tela at tanihag sa bayan, ang kaningningan. At ngayon, isa na lamang akong pinaglipasan ng panahon na tulad sa mga pelikula ay kinatatakutan at pinangingilagan ng mga manonood. Siguro nga, kung hindi pa ako naglawa ng luha at napilayan, hindi pa darating si Aida upang kumustahin ako. Ano bang nangyari, Insyang? Hindi ko po alam, Ate Aida. Nagulat na lang ako nang may narinig na kalabog. Hindi ako makalabas kasi sobrang lakas ng hangin at ulan. Pinagpalagay ko na lang na pusa yun. Si Insyang ang anak ng dating katulong namin. Matatakotin na talaga yon. Kaya naiintindihan ko kung bakit kahit magkapit-bahay lang kami, hindi siya nagtungo kagabi rito. Maagang nag-asawa si Insyang. Kaya bilang tulong, pinayagan ni Aida na magtayo sila ng kanyang asawa ng maliit na tahanan sa espasyo sa likod. Madaldal si Insyang, pati na rin ang anak niya. Sila ang bumubuo sa buo kong maghapon, ang nagbibigay kulay sa madilim kong mundo. Ang nagsisilbing magulang na laging nagagalit at nagpapayo sa tuwing nagpapasaway ako. Sa tuwing pinagtitripan ko ang mga kabataang dumadaan. Ganoon naman kasi talaga kapag tumatanda na, nagiging makulit. Ang gusto ko lang din naman kasi ay mapansin. Ano po palang plano niyo, Ate Aida? Umupo si Aida sa sopa. Dinampian niya ako ng pagmamahal. Ramdam ko sa kanyang palad ang magkahalong lungkot at pangungulila. Iginala niya ang kanyang paningin. Bawat sulok ng aking hitsura ay nagsusumigaw sa kanya na ako ay matanda na. Nagkausap na kami ni Andre. Dahil magtatrabaho ako sa Amerika, siya na ang bahala rito. Ang kaso, nagbagong isip niya. Napahilamos ng mukha si Aida. Dumungaw naman ng pighati sa mga mata ni Insyang. Ano pong mangyayari?
Ayaw dito ni Andre. Mas maayos daw ang transportasyon sa syudad. Mas malapit niyang mahahatid si nanay sa ospital para sa chemotherapy. Wala na rin daw pag-asa kaya ipagkikiparaw itong bahay. Walang may gustong bumili kasi haunted daw. May nakuusap na kaming buyer at patatayuan daw ng bagong bahay. Ang perang makukuha, gagamitin para kay nanay. Tumunghay si Aida sa inanay kong haligi. Sa napilayang pamako ang kahoy ng bubong at sa butas nito. Kasabay ng paglubog ng araw na madudungaw sa aking mga mata ay ang hatol sa buhay ng ilang dekada kong pagtindig. Siguro nga, ito na ang oras ko para mamahinga. Tapos na ang mga pagpapasaway ko upang mapansin. Mawawala na ang pagiging landmark ko ng sitio na dating pinakamagandang bahay sa bundok noon. Ngunit isa na lamang matandang haunted house ngayon. Sa huli, ang mahalaga, naramdaman ko na may sentimental value ako para kay Aida.